Aksidente yung nangyari kay Paco. Iba itong pinapagawa mo sa akin. You're making me plan someone's murder. Una sana ang desisyon nga nitong si Sam, napatayin na nga ang kanyang ex-best friend na ito nga si George. Dahil na rin sa nakahanap siya ng dahilan. Ito nga ay nung inaway nga nitong si George, ang kanyang ina, at nahulog nga ito kung saan aksidente niya itong naitulak. Kung kaya't nakapag-desisyon niya na kailangan mawalan na nga ng tuluyan itong si George. Subalit kahit anong gawin niya, noong time sinusundan niya ito mula sa ospital pa lamang. At nang makahanap nga siya ng pagkakataon, gusto na sana niya itong itulak. Subalit humarang ang tadhana sa kanya sapagkat may mga tao naman na umakyat sa rooftop kung kaya't hindi niya nagawa ang kanyang unang plano. Sumunod na beses naman, ay nakahanap din siya ng pagkakataon. Yun na sana ang tsansa na mapatay na nga niya itong si George. Subalit, nung mga time na sasagasaan na nga niya ito ay bigla naman niyang niliko ang Manabela. Naisip niya na mas mahal pa rin niya itong si George at hindi niya kaya na patayin ito gamit ang kanyang mga kamay. Nanginginig siya sa takot. Buong akala niya ay magagawa na nga niya ang mga bagay na iyon. Ngunit hindi pala niya talaga kaya nasaktan itong si George. Samantalang itong si George ay naiwan nga sa may kalsada at may taong nakakita sa kanya. Agad-agad naman ay nung magkamalay siya ay pumunta nga siya sa presinto upang iulat ang mga nangyayari. Agad namang dumating itong si Abdul. Napayakap itong si George. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya ng mga time na iyon. Hindi na sukat akalain na si George pala ang muntik na masagasaan. Dito'y naikwento na nga ni George na sa kanyang palagay ay may kinalaman ito sa death threat na kanyang natanggap sa bahay kung saan may babala ito na gusto siyang patayin ng kanyang asawa. At humihingi na nga siya ng tulong kay Abdul na hanapin ang salarin kung sino man ang may gustong sumasagasa sa kanya. Ang akala ni George ay matutulukan ang kanyang mga problema tungkol kay Basil kapag nabuntis siya. Subalit nang magpunta siya sa ospital ay nalaman niya na wala na talaga siyang pag-asa dahil maselan ang kalagayan ng kanyang matres at hindi na talaga siya magkakaroon pa ng chance na magka-baby. Pinayuhan siya ng kanyang doktor na mag-ampon na lamang siya. Subalit hindi ito matatanggap ni George. Ang gusto niya ay kanyang sariling dugo at laman, anak nilang dalawa ni Basil. Sapagkat yun ang gusto niya ang maging tagasunod ng mga palasyos. Subalit mukhang hindi makukuha ni George ang kanyang gusto. Hindi niya maibibigay ang hinihiling ni Basil na siyang naging dahilan kung bakit gustong-gusto ni Basil na mawala na lang ng tuluyan ang kanyang asawang si George. At paroon, may kalaguyo nga itong si Basil. Hindi siya totoong lalaki. Si Lahis ang kanyang naging asawa. Kaya naman wala na siyang pakialam dito kay George. Kaya naman naisip ni George na hindi pwedeng mangyari ang gusto ni Basil na mawala siya. Kung kaya't bago pa man may mangyari sa kanya, ay uunahanan niya ang kanyang asawa. At sa mismong kaarawan nga ni Basil ay magugulantang ang lahat dahil biglang mag-brown out. At dito'y mangingisay na lamang itong si Basil. Magugulat naman itong si Sam dahil buong akala niya ay si George ang mawawala, subalit ibang nangyari sapagkat si Basil ang namatay dahil merong taong lumason sa kanya. Sa pag-akala kasi ni George na ang kanyang asawa ang gustong pumatay sa kanya, inuunahan niya ito, hindi niya alam si Sam ang may plano na patayin siya sapagkat natatakot ito na mabunyag ni Basil ang katotohanan na siyang pumatay kay Paco. Excited pa man si Basil. Bago pa man nagsimula ang program, ay sinabihan na niya itong si Sam. Sinabi ni Sam na wag na siyang mag-alala dahil sa mga oras na yun ay mawawala na itong si George. Ngunit ikakagimbal ng lahat dahil si Basil ang bigla na lamang nangingisay sa harapan habang ito'y nagsasalita sa kanyang party.